Dating Department of National Defense Secretary na si Norberto Gonzales, nakasado na di umano ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagpasok ng 20th Congress nitong taon. Dagdag pa ni Gonzales ay kitang-kita umano sa pinakahuling survey na wala ng tiwala ang taong bayan sa pamumuno ng kasalukuyang Pangulo at naniniwala ang karamihan na mali ang direksyon na tinatahak ng ating bansa. Matatanda ang hinamon ni Attorney Salvador Panelo si Amy Marcos na pangunahan ang impeachment complaint laban sa kanyang kapatid na si Bongbong Marcos kung talagang sincero ito sa kanyang investigasyon patungkol sa iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte at tuluyang isinuko sa kamay ng mga banyaga. Nahayagang pagtatraidor ito na ginawa ni Bongbong Marcos sa soberanya ng ating bansa at malaking ground ito upang ito'y tuluyang matanggal sa kanyang pwesto. Ayon pa nga kay Panelo, kung talagang mali ang ginawa ng gobyernong ito at ang puno ng gobyerno ay ang iyong kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo sapagkat yan ay culpable violation of the Constitution. And I quote, It's been a difficult decision, no? Yung whether or not to go through with the investigation, yung hearing sa iyong Foreign Relations Committee. Gusto ko malaman yung thought process because even before coming to the decision na itutuloy mo, may pinanghahawakan ka na kasi nakita ko yung yung may parang pa-PowerPoint na ito ang diffusion lang. Ito ang red notice. Makita mo magkaiba na contrary to your claim na kailangan natin we are obligated to cooperate with Interpol because we got a red notice at yun ay ating ipatutupad. Diffusion lang. So handay. I mean, even before the decision na gawin niyang hearing na yan, alam mo na ang iyong kapatid, the chief executive, ay malalagay sa balag ng alanganin because, the decision will come from the highest official of the land. Kung itutuloy ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, what made you to decide to go ahead and conduct the hearing? Sa totoo lang, maraming beses talaga na nagkakaproblema ako dyan. Hindi lang naman ito first time. Alam naman ninyo na yung tatay ko, pinagbibilin lagi sa akin bilang super ate, super manag, na alalayan yung aking kapatid. Parati yan ang papel ko, lalo nag-aaral kami sa abroad. Wala naman yung magulang namin. At saka ang weird naman ang palasyo, di ba? Talagang strange na lumaki ka sa isang lugar na ganon. Parati sinasabi ng tatay ko, alalayan mo yan, alalayan mo yan. Mulat sa poll, talaga sinasabi ko na, yung Maharlika fan na yan, magkakaalanganin tayo dyan. Yung PI na yan, yung pagpapalit ng ating konstitusyon, di ba? Nag-imbestiga rin ako Initiative. yan. Oo.